Good morning mga ka-idol! Panibagong araw, panibagong pag-asa. Bilang isang OFW, paggising sa umaga, dahil maagang nagigising, mag-ayos sa sarili, mag-toothbrush, magsuklay, at syempre magpalit ng pantulog. Dahil hindi naman tayo pwedeng magtrabaho na nakapantulog po tayo dahil may mga boss po tayong nakakakita sa atin. Ayan mga ka-idol, habang nagtutupi ako, nag-iisip na ako kung anong susunod kong gagawin at kung ano ang aking lulutuin para sa kanilang tanghalian at hapunan. Araw ng linggo po yan, kaya tulog pa ang aking mga boss. Kaya ako muna ang boss paggising ng umaga mga ka-idol. Wala munang boss sa labas kasi sila'y mahimbing pang naghihilik. Ayan. Wala akong plancha-plancha mga idol. Basta kapag panahon ng winter, walang plancha-plancha, tinatakpan lang naman nila ng jacket yan. Pero marahil nagtataka kayo kasi wala akong jacket dahil winter nga. Mainit ang katawan mga ka-idol kapag nagkikilos, kapag naggagawa ng mga gawaing bahay. Kapag tumigil na ako sa pagtatrabaho, ayun mararamdaman ko na yung ginaw. Saka ako magja-jacket mga idol. Ayan, inahanger ko yung uniform ng aking alaga at aking paplantsahin mamayang hapon pagtapos ng tanghalian. Overtime ako dyan mga idol. Sayang din yung 200, pambili din ng bigas. Ewan ko ba? Ang liit-liit ng bahay nila pero napakahirap linisin. Ayan, basa pa yung iba. Kasi yung weather niya napakahirap magpatuyo mga idol. Ayan. Tapos, mamaya-maya, gigising na yung aking mga bossing para mag-breakfast naman. Pero ngayon, i-enjoy ko muna ang pagtatrabaho ng walang nakatingin. Kasi kapag may nakatingin mga idol, syempre, sisipag-sipagan. Kahit malinis na, dinodoble pa din. And mga uniform yan ng aking alaga. Paplantsahin ko mamaya pagtapos ng tanghalian. Tignan nyo naman guys. Ang tsura kapag weekdays. Monday to Saturday or even Sunday. Kasi minsan nag-OT talaga tayo. Kahit ngayon naka-overtime ako. Kaya look, losyang talaga tayo guys. Yan ang pinaka medyo hate kong trabaho guys. Yung magplancha, magtupi. Kahit palabhin mo na ako ng marami, wag lang ako yung nagtutupi at namamalansya. Ibigay mo na sa akin ng trabaho, wag lang mamamalansya at magtutupi ng damit. Kasi ayaw na ayaw ko yan, lalo na kung yung lalagyan mong cabinet siksik na, yung hindi na madaanan ng treno, hindi na papasok yung kamay mo pag ipinasok mo sa pagitan ng mga nakahanger na damit. Ganyan kasi dito sa aking boss, siksik talaga. So, talagang hindi ko na talaga pinaplansya ng maayos o tinutupi ng maayos. Kasi nga, pag kalagay ko pa lang ngayon, kinabukasan, ay naku po, parang tae na naman kinalahig ng manok. Pasensya na muna guys o idols sa aking voice over kasi nagpa-practice pa lang talaga ako. Hindi pa ako sanay mag voice over. Sinasanay ko yung sarili ko para sa lahat ng aking mga videos, hindi na music ang aking ilalagay kundi voice over na para iwas copyright.
Ayan, may kumakalabog sa labas ng bintana ay ng pintuan. Baka yung aking aso kumakalmot sa pintuan at gusto nang mag-CR. Isa pa yan, aking aso. Ulyanin na siya. Matanda na kasi. Minsan kahit kaka-CR pa lang niya, kakaihi. Kapag pinagsarahan mo yan ng pinto, naku po, hindi ko alam kung saan nanggagaling yung ilalabas niyang ihi at tae. Minsan napipitik ko talaga yung kanyang tenga kasi naiinis ako, lalo na kapag marami akong ginagawa, mga idol. Lalo na kapag sasabihin nilang kakain kami ng ganitong oras, na po, napakahirap mag-rush. Ayan, tinutupi ko na. Hindi naman palansyahin ang mga damit nila kapag winter, mga idol, kasi ano eh, yung tela niya parang ginanchilyo lang yung iba. Pero si boss, kapag may ano sila sa school gathering, saka ko pinaplansya yung kanyang suit, yun lang. Pag summer naman, yun yung talagang tad-tad ako sa pamamalansya kasi syempre wala nang jacket, hindi na nila na itatago yung mga damit na kulumot-kulumot. So, habang nagbo-voice over ako guys, umiinom ako ng kape. Kumakain ng tinapay. Di bali ng mataba, basta malusog at maganda, di ba? Charles. Baka maniwala kayo. Ewan ko ba, hindi talaga uso ang diet sa akin. Yan, tinitignan ko yung aking labada kasi may naiwan na fabric conditioner, hindi yata na-spin ng maayos. Hindi siya na-wash ng maayos kasi nilagay ko lang siya sa quick wash. Para matuyo sila ng maaga. Pero hindi pa rin siya natuyo guys. Inabot pa rin ng magdamag. Kinabukasan ko na yan natupi. Pagising ng umaga. Tapos, minsan nangangamoy ihaw-ihaw kasi nag-iihaw-ihaw sila dito sa loob. Yung sangyup-sal, ayun. Yan, tignan nyo naman, kahit kulubot-kulubot yung damit na yan. Pag maayos ang pagkakatupi, okay siya. Pero kapag paplansyahin ko naman idol, yung mga damit nila, hindi ko na tinutupi ng ayos. Kasi araw-araw naman, pag nagsusuot sila ng damit, pinaplansya ko rin naman. Sayang lang din yung pagod. Kapag plinansya ko ngayon, ilalagay ko sa siksikang cabinet, malulukot-lukot pa rin, ipapapalansya pa rin. Sayang yung pagod mo, sayang pa yung kuryente. Di ba guys? Ganyan lang yung mga damit nila, hindi naman palansyahin pag ganitong panahon. Pero kahit summer, yung mga pinapalansya kong damit, pinalansya ko na ngayon, kinabukasan, pag gusto nilang isuot, naku po, crumpled pa din. Kasi nga, yung lagayan ng damit ay hindi ganun kaluwang, masyadong siksik. Nilulukot ko nga yung mga damit na binabalik dun. So, hindi talaga ako namamalansya. Kapag yung mga nakahanger lang, yun, pinaplansya ko. Pero kapag yung mga tinutupi na inilalagay sa drawer, ganon, hindi ko na yun pinaplansya, tinutupi ko na lang. Saka ko na lang plansyahin kapag isuot nila kinabukasan. Para may sabit na lang. Ayan, may nag-iingay dun sa labas ng pintuan. May lilipat sa kapitbahay. Ay, napakahirap ang OFW kapag hindi mo kaya talaga ang pagsunod-sunurin ng mga trabaho mo, mahihirapan ka talaga. Kaya, ewan. Sa mga nagbabalak mag-abroad dyan, mag-isip-isip. Kasi, mahirap dito sa ibang bansa, lalo na kapag ikaw ay mainipin o laging ano ba yun, nalulungkot.
Yung hindi mo kayang libangin yung sarili mo, huwag ka nang mag-abroad. Dito kasi patibayan ng loob yan. Pakapalan ng mukha. Lalo na sa pagkain, kapag ang amo mo ay madamot, naku po, mamamayat ka. Kaya swerte pa rin ako mga idol kasi ang aking boss ay hindi sila madamot. So, ayan guys, tinatamad na akong mag-voice over kasi napakahaba pala ng aking video. 23 minutes pala yan guys. So, bali nasa CR din ako habang nag-voice over. Kasi pag sa labas masyadong maingay, hindi ako makapag-concentrate. Pero at least dito sa CR kahit tatawa kang mag-isa habang nag-voice over, ayos lang. Hanggang dito na lang mga idol. See you sa susunod na vlog ko. Sana ay huwag kayo magsawang manood sa aking mga vlog na gawaing bahay. Bye! Nagbabay na ako mga idol pero mahaba pa rin po yung video. Tinatamad na lang ako mag voice over.